Naranasan mo na bang bumagal yung cellphone mo, nag-hang up, tsaka umiinit, tsaka madaling madrain yung battery? So, yung sign na tatlong yon is posibleng merong virus or spyware yung mobile phone nyo. Nararanasan ko ito nung nag-play ako ng games. Tapos nakaklik ako ng link doon sa loob ng games. Bigla lang siyang nag-install. Tapos hindi na matanggal. So sa video na to, ipapakita natin kung ano yung sign or paano ba malaman na yung mobile phone mo ay merong virus or spyware. Yung virus is yung mga applications na unwanted na nagraran kusa. So, hindi mo in-install siya, pero nagraran siya ng process, kumakain ng resources para lang mag-generate ng generate. Yung spyware naman is kumukuha ng detalye ng information sa inyo. Ano yung mobile phone, ano yung mga apps na ginagamit mo, yung personal information mo, pwede kunin ng spyware tapos i-upload niya para makuha ng hacker yung mga details. So, yun yung kamit. So, number one is super bagal. Kahit wala kang ginagawa, ang tagal mag-boot up, matagal yung screen, laggy. So, yun. Aside sa luma na yung phone mo, posibleng merong mga virus or spyware. Number two, weird pop-ups. So, meron kang mga applications na nagraran. Uy, bigla lang, kahit nagbo-browse ka ng Facebook, bigla lang lumabas yung pop-up. Number two. Number three is biglang umiinit yung phone. Since yung virus or spyware is resource, kumakain sila ng resources, CPU, memory, yun. Pwedeng, since nag-utilize yung resources, syempre, yung hardware mo is iinit. So, yun. Madaling uminit, ibig sabihin, mabilis malobat. Kasi yun nga, merong mga process. So, 20% to 0 in minutes lang. Ibig sabihin, madaling mag-drain yung battery talaga. Parang unusual siya. So, yun. Tapos, may apps na hindi mo i-install. Mayroong mga icon doon na, uy, hindi to dinownload sa Play Store. Tsaka, yung, bakit nandito merong icon? So, yun, posible yan na nag-install, nag-self-install yung spyware. Tapos, nagka-crash. Minsan, nag-hang up talaga. Pak, picture, kahit picture, matagal. Kaya yun. Lumalabas ang congratulations, you won na scam. So, isa yun sa mga signs na merong spyware or virus yung phone mo. Nagte-text ang contacts mo ng weird links. So, pag sinabing weird links is nakakatanggap ka sa SMS ng mga website link. Wag na wag nyo please i-click yung mga ganon kasi walang mag-share ng URL links sa SMS. Tapos, merong hindi ma-delete na files dito. Tapos, nag-o-open mag-isa ang phone. So, ghost touching yung tinatawag nun. Biglang nag-o-open kung hindi talaga sira yung hardware nyo. Kaya yun. Yun yung mga signs na merong virus or spyware yung cellphone nyo. So, paano nga na ba natin i-remove? Kung technical ka, kaya mong i-save kung sa Android, safe mode, boot it up sa safe mode, then delete suspicious app. Sa safe mode kasi doon ka, hindi lahat nagbo-boot. So, pwede mo i-delete yung virus or spyware na makikita. Sa iPhone naman, clear browsing data or factory reset. So, yun. Para maiwasan yung mga virus, ito yung tips natin para maiwasan yung mga virus is huwag mag-download ng pirated apps. Especially yung mga APK
na galing sa third-party website. So, yun yung risk kasi posible kasi yung developer nun is meron siyang in-inject na spyware or virus na once na-install mo na, nagagamit mo yung app, pero meron palang running behind sa background. So, yun. The only way na makapagpasok yung virus is sa mga users, sa mga gumagamit ng cellphone natin. So, yun. Kaya, isa na yun. Mag-install ka download ako ng APK. May APK ba yan? Yun yung uso ngayon eh. Hindi kasi tayo mahilig magbayad. Kaya, as much as possible, download from the source. Like Play Store or yung sa Apple Store. So, yun. Tapos, update yung phone nyo regularly. Yung firmware, always update it. Kasi, pag na-detect, meron kasi yung bagong release. So, yun. Yun yung mga latest tips natin when it comes to phone viruses and spyware. Paano ba natin i-prevent? By the way, I also have a Facebook page and paki-share na lang and follow doon kung gusto nyo mag-DM kasi dito sa YouTube is more of a educational video. Doon is pwede tayong mag-interact, pwede kayong mag-chat doon, and meron kayong mga tanong, paki-comment na lang doon or paki-DM. And we're going 10K subscriber for this year, 2025. So hopefully, lalago pa tayo doon, and especially sa Facebook na behind pa tayo. Okay? So my goal here is to create a content that is online safety and privacy. Okay? And maraming salamat and see you guys around.